Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor po natin na low pressure area. Huli itong namataan kanina alas 3, 940 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. At base po sa ating analysis, mataas pa rin ang tsansa na ito yung maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras. So kung mapapansin po nila, bahagyan antala yung pagiging bagyo nitong low pressure area dahil dun sa kakulangan po ng ulap at pagiging exposed nung circulation center nito na tinatawag. At sa ngayon po, yung low pressure area, yung buntot nito nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang areas ng ating bansa. Kabilang na dyan ang Bicol Region, Eastern Visayas at lalawigan ng Romblon, kung saan overnight, posible po ang mga kaulapan at may chance ng mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat na po sa banta ng mga flash floods or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, ganyan din ang buong Mindanao at lalawigan po ng Palawan, we're expecting na magiging maulap for many times simula po ngayon hanggang bukas ng madaling araw. Sasamahan din po ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may areas po ng Palawan, western portion ng Visayas and Negros, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Sorsogon and Bangsamoro Region, may madalas na malalakas na ulan na maaaring magdulot ng flash floods or landslides. Yan po ay epekto naman ng southwest monsoon or hanging habagat. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, simula po ngayong hapon, bahagyang maulap or minsan maulap naman ang kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pagkulimlim at mga localized thunderstorms o yung mga usually pag-ulan na nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Base po sa latest tropical cyclone potential forecast po ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin ang potential na bagyo west-northwest or heading towards dito sa may Northern Luzon pagsapit po ng Friday hanggang Saturday. So nakikita natin yung direktang maapektuhan po nitong weather disturbance na tatawagin natin Quiapo ay itong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley at posibleng mahagip din po itong ilang areas ng Central Luzon at yung northern portions ng Quezon and Bicol Region. So makakaranas po ng mga minsan pabugso-bugsong hangin yung ating forecast for this potential po na magiging bagyo. Natatawagin po natin bagyong Quiapo ay hanggang tropical storm category pagsapit po dito sa may malapit sa may Cagayan at inaasahan po natin na magtataas tayo ng hanggang wind signal number 2. Ang natitirang bahagi ng Luzon, ganyan din po ang Visayas and Mindanao, sa paglapit nitong pre-Quiapo ay we're seeing na magkakaroon din ng mga pag-ulan dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat na maaaring magtagal po hanggang sa araw ng linggo kung saan papalabas ng PAR ang potensyal na bagyo. So we're seeing na magkakaroon din ng mga malalakas na ulan, lalo na sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, inulit natin itong Negros Island Region, pababa ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Sorsogon. And within the next 24 hours, dahil po sa unti-unting lumalakas na habagat, meron ng significant na ulan within 24 hours dito po sa may western and southern portions of Mindanao. So yung mga probinsya po ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, yung Zamboanga del Sur, basically the entire Zamboanga Peninsula, gayon din ang Lanao del Norte, Lanao del Sur, pababa ng Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, and Sarangani. Ito yung mga lugar na posible po magkaroon ng hanggang 100 millimeters within the next 24 hours. At itong ganitong significant na ulan, posible po magdulot ng pagbaha lalo na sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa naman po sa mga bulubundukin na lugar. So mag-ingat na po at makipag-ugnayan sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Pagsapit naman po ng hapon hanggang Friday afternoon, ito yung time na palapit na ng palapit itong weather disturbance na pre-Quiapo dito po sa may lalawigan ng Cagayan. Kaya taasahan na po simula ng hapon sa Cagayan Province ang hanggang 100 millimeters po na mga pag-uulan. Samantala dito naman sa natitirang bahagi sa western portions of Visayas and Mindanao, may chance na rin po ng 50 to 100 millimeters na ulan. Yan po ay dahil naman sa southwest monsoon pa rin or hanging habagat. Kabilang na dyan ang lalawigan ng Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, pababa ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at Maguindanao del Norte. Make sure po na makipag-ugnayan pa rin tayo sa ating mga local government units, lalo na yung mga rescuers natin kung kinakailangan nga po ng rescue or evacuation at magantabay na rin sa ating mga local government units kung meron po tayong mga suspension ng klase o trabaho po sa araw po ng Biyernes. At pagsapit naman po ng Friday afternoon hanggang Saturday afternoon, ito yung time kung saan posibleng tumatawid na po yung weather disturbance, yung potential na bagyo dito po sa may Northern Luzon, sa may hilagang bahagi
ng Northern Luzon actually dito sa may Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, and Ilocos Sur. Kaya sila rin po yung mga lugar na posibleng mas lumakas pa yung mga pag-ulan hanggang 200 millimeters. So ganitong karaming ulan po, posibleng mag-cause na po ng mga pag-ulan or ng mga pagbaha. Hindi lang doon sa mga low-lying areas, kundi maging doon sa mga hindi madalas po na binabaha at posible rin po yung pagguho ng lupa, lalo na po sa mga bulubundukin na lugar somewhere dito sa may Apayao at sa may Abra. Then sa ibang bahagi pa po ng Northern Luzon, we're talking of Batanes, posible rin po yung 50 to 100 millimeters na significant na ulan. Ganyan din sa mga probinsya ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, ganyan din sa Ifugao, pababa ng Benguet, and La Union. Yan po ay dahil mismo dito sa tatawagin natin bagyong Quiapo. At sa iba pang bahagi pa ng ating bansa, may epekto pa rin po ng habagat. Dito sa may Occidental Mindoro, may mga significant na ulan pa rin pagsapit po ng Friday to Saturday. Ganyan din sa may Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So make sure po na magantabi pa rin sa ating mga heavy rainfall warnings for Northern Luzon and the western sections of our country. Posible yung hanggang orange and red rainfall warnings natin. At mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit sa araw ng Huwebes, that's July 23, malaking bahagi pa rin po ng Southern Luzon ang magkakaroon ng maulap na kalangitan dahil po yan sa trough o yung buntot ng low pressure area na potensyal na bagyong Quiapo. We're seeing na itong Bicol region by tomorrow magiging maulap pa rin ng kalangitan, gayon din ng Marinduque, Romblon, Quezon at Mindoro provinces. Sasamahan din po yan ng mga light to moderate rains in general sa umaga, hindi po ito tuloy-tuloy at pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas lalakas pa ang mga pagulan or mas dadalas pa ang mga thunderstorms. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan naman ang bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan, lalo na po dito sa may kanlurang parte ng Northern and Central Luzon. Habang pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, maulap na ang kalangitan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, ngayon din ng Aurora, at dito rin po sa may Calabarzon, even dito sa may Metro Manila, at mataas na rin ang chance ng mga light to moderate with the times heavy rain. Simula po yan hapon hanggang gabi. So make sure po na kung lalabas po tayo ng bahay, magbaon ng payong. Sa Metro Manila, ang temperatura mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Baguio naman po mula 17 hanggang 25 degrees. At bago magkaroon ng mga cloudiness sa may Cagayan, maglalaro ang temperatura from 25 up to 37 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, apektado na po ng southwest monsoon or hanging habagat ang malaking bahagi at unti-unti pa rin itong lumalakas dahil unti-unti nga lumalapit ang Quiapo. So nakikita natin pinakamalalakas ang ulan dito po sa kanlurang parte po ng Palawan, maging dito rin po sa may Western Visayas, inuulit natin Negros Island region, madadalas yung mga pag-ulan at minsan pabugso-bugso hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region at Soxargen. Madalas tayo magtataas dyan ng mga rainfall advisories or even heavy rainfall warnings. Kaya patuloy na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang at some point by tomorrow, itong natitirang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, cloudy skies at may chance na din po ng mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. So mag-ingat din sa banta ng baha at landslides. Temperatura natin sa Metro Cebu and sa Metro Davao hanggang 31 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan within the next 24 hours, wala naman po tayo nakataas pa na gale warning or banta sa mga delikadong alon. However, unti-unti nang umaangat yung mga pag-alon natin dito sa may Palawan at sa may Mindanao. Yan po ay dahil pa rin sa habagat. At posibleng pinakamataas nga yung 2.5 meters dito po sa may baybayin ng Surigao del Sur and Davao Oriental. So pinag-iingat natin yung ating mga small sea vessels doon, lalo na kapag may mga thunderstorms kung saan tumataas pa ang mga pag-alon. Other areas, kagaya dito sa may Visayas and the rest of Southern Luzon, hanggang 1.5 meters po yung pinakamataas na mga pag-alon. Habang dito pa sa may mainland Luzon, asahan naman yung 0.5 hanggang 1 meter na mga wave height. Medyo banayad pa naman po, no? Pero asahan sa paglapit ng weather disturbance na magiging bagyo nga, pagsapit po ng Thursday hanggang sa Saturday, ay posibleng matataas na yung mga pag-alon, lalo na dito sa may Northern Luzon, sa may baybayin po ng Aurora, down to Quezon and Camarines provinces. Para naman sa lagay ng ating panahon, simula po sa Friday hanggang sa matapos ang weekend, maraming lugar pa rin pang uulanin dahil ito yung time kung saan dumadaan nga sa Northern Luzon, itong si Quiapo at lalampas dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng Saturday at posibleng nasa labasan ng PAR sa araw po ng linggo. So for Friday and Saturday, malaking bahagi pa rin po ng Luzon na magkakaroon ng makulimlim na panahon. Pinakamalalakas nga during those times na dumadaan sa Northern Luzon, Friday ng hapon hanggang Sabado po ng umaga.
For Metro Manila, sa mga nagtatanong po, posible po yung mga light to moderate with the times heavy rains. Ganyan din sa mga nearby areas sa may Central Luzon and Calabarzon. Then pagsapit po ng Sunday, marami lugar pa rin po dito sa western section ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot pa rin po ng hanging habagat. And we're talking of Ilocos Region, itong Cordillera Region, lalo na yung Abra and Benguet, pababa po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, or the entire Calabarzon actually, dito rin po sa may Metro Manila, down to Mindoro provinces, asahan po ang mataas na tsansa ng ulan. The rest of Luzon, itong mga nasa eastern sections, improving weather conditions naman po, mababawasan na yung pag-ulan sa araw ng linggo. Sa ating mga kababayan po dito sa may Visayas, pinakamadalas ang mga pag-ulan dito pa rin sa kanlurang parte. No? We're talking of Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, and Antique. Asahan yung pabugso-bugso mga pag-ulan pagsapit po ng Friday. Then sa araw po ng Saturday and Sunday, ang pinakang uulanin na lamang ay itong mga areas kagaya ng Western Visayas at saka po yung Negros Island Region. So madalas ang mga malalakas na mga pag-ulan at mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at landslides doon. Habang ang Central Visayas and Eastern Visayas, improving weather conditions at may chance na lamang po ng mga saglit na ulan at thunderstorms Saturday po yan at Sunday. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, maraming lugar pa rin po pagsapit ng Friday ang magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Ito pa rin yung mga areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Region, and Soxargen. May paminsan-minsang malalakas pa rin po ng mga pag-ulan kahit mag-ingat pa rin sa landslides at saka sa mga flooding. For the rest of Mindanao, itong Caraga Region and Davao Region, improving weather conditions, mababawasan yung pag-ulan pagsapit po ng Friday. And then Saturday and Sunday, asahan po yung improving weather conditions for the entire Mindanao, pero posible pa rin yung mga pag-ulan lalo na sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and some areas of Zamboanga Peninsula dahil yan sa unti-unting humihinang habagat at mas madalas na maaraw na sa natitirang bahagi ng Mindanao for the entire weekend.